Isinasayaw na naman ang tsa-tsa o charter change sa Kamara para baguhin ang ilang malabo umunong probisyon tulad ng para sa impeachment. Naghain ng panukala para sa Constitutional Convention ng Deputy Speaker pero ang tsa-tsa wala sa tiempo ayon sa Makabayan Block. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Muli na namang nabuhay ang usapin ng tsa-tsa o charter change sa inihaing panukala ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno at iba pang kongresista. Sa panukala, CONCON o Constitutional Convention ang isinusulong nilang paraan ng pag-amyenda ng konstitusyon. Matapos daw ang 4 na dekada, nakikitang hindi perpekto ang pagkakasulat dito dahil sa mga malalabong probisyon na nakakaapekto raw sa pagbabago, pagpapanagot at pagtitiwala sa institusyon ng gobyerno. Partikular na tinukoy ang probisyon kaugnay ng impeachment proceedings at ang kontrobersyal na katagang shall proceed forthwith na naging magkakaiba ang interpretasyon at naging dahilan ng mainit na debate. Tinukoy rin ang mga malalabong probisyon kung ang Kongreso ay kikilos bilang isang joint body o bilang magkahiwalay na kapulungan. Sabi pa sa panukala, ang isang konstitusyon na walang textual precision ay hindi maaasahang gabay para sa pagkilos ng gobyerno at maaari pang mamanipula. Sa isinusulong nilang CONCON, magkakaroon ng 150 delegates na pipiliin sa pamamagitan ng isang eleksyon sa May 11 ng susunod na taon. Such a constitutional convention is timely, especially because of more recent events. Yes. Where I believe that the efficacy of government organizations and institutions are being reviewed by the general public. May iba pang hiwalay na panukala para sa CONCON na inihain na sa Kamara, kasama ang para sa pagpapababa sa minimum age requirement ng mga gustong tumakbong presidente, vice-presidente at senador. This is a part of our principle of inclusivity. We don't see any reason why age should be a restriction for anybody to be part of nation building. And we realize, Mr. Chair, that the youth is, their idealism and their patriotism can also be used as a way to, help the government. Pero ang Makabayan Block, tutol sa pag-amyenda sa konstitusyon dahil baka raw alisin ang mga proteksyon sa national patrimony, anti-political dynasty, mga karapatan natin at iba pa. Kaduda-duda rin daw ang timing. Papalapit na ang 2028. So again, lalong lalakas ang hinala ng ng taong bayan na muli na namang itutulak ng Kongreso ang usapin ng pagbabago ng term limits or term extension. Dahil may mga panukalang batas para sa charter change na hindi pa naire-refer sa komite, nagtakda ng susunod na pulong sa December 3. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.